Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na himala. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at mawala ng ugaling, dahil sa iba sa atin ang lahat. Panahon na ng pagbabago, at magmunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwanag. Marami ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. So ito mga kaibigan, puntahan natin itong si Harry Roque. Harry Roque muna, di ba Harry Roque na tumakbo ng sa pagka-senator noong 2022. Buti na lang ay hindi pinalad. Bakit? Kasi kung pinalad ito mga kaibigan, madaragdagan na naman yung sinasabi nilang nabudol tayo. Diba? Tama na yung nabudol tayo ng isang Robin Padilla. Diba? Tama na yung isang Robin Padilla lang yung nakabudol sa atin. Buti na lang at hindi nanalo itong si Harry Mau dahil pag nagkataon, ako, ang dami nang nakabudol sa atin. Diba? So, itong si Harry Roque, mga kaibigan, ay dating spokesperson nitong si Duterte, di ba? And maliban doon sa kanyang pagiging spokesperson, mga kaibigan, ito ay tumatayo na parang lifetime na tagapagtanggol ng mga Duterte. Lifetime na, mga kaibigan, lifetime, di ba? At ngayon, mga kaibigan, etong si Harry Roque ay kilalang-kilala rin na laging nagsasalita, di ba? Na kung ang nakataya doon sa kanyang sasabihin ay Duterte at ang administrasyon, ay bibira ito ng mga maanghang na salita laban sa gobyerno o administrasyon para lamang maipagtanggol etong Duterte.
Grabe concert ni Martin Romualdez, daming bigas, ang daming tao, sabi ni Ma'am Carmen Lee. Oo nga, di ba? Oh. Busog si Roque sa nakupit niya noong pandemic. O, di ba mga kaibigan? Alam natin lahat yan. No? So ito ngayon mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon. Bigyan natin ng reaksyon. Itong naging pahayag nitong si Harry Roque, no mga kaibigan. Okay? Kung ready na kayo, ready na rin ako. Play na to. Play na. Pasok, Roque. Bago ko magsimula, meron akong tanong sa inyo. Kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Ang lakas no mga kaibigan, ang lakas nung sagutan, di ba? Parang parang kasing lakas na ng 31 million. Di ba? Ang lakas ng mga hiyawan, no? Tinanong niya, kayo ba ay binayaran namin para makapiling namin ngayong gabi? Ang lakas ng sigawan mga kaibigan, di ba? Hindi ko nga lang naintindihan kung ano yung sinigaw eh. Unang tanong, bakit guilty? Di ba? Bakit guilty? Di ba? Bakit guilty? No mga kaibigan, di ba? Bakit? Kumbaga, ito isang mindsetting na naman no? Mindsetting na naman mga kaibigan, di ba? Diyan mahilig itong mga DDS mindsetting, no? Bakit may nagtatanong ba o may nagsabi ba? Mayroon bang bumira sa social media? Sa social media mga kaibigan, mayroon bang bumira at sinabi na yung gagawin nilang prayer rally ay maghahakot ng mga tao at magbabayad? Wala naman, di ba? Pero sabi ni Roque, bago tayo magsimula, tatanungin ko muna kayo, kayo ba ay binayaran para makasama namin ngayon? O, di ba? Bakit kinakailangan mong tanungin nyo? Wala naman nagtatanong doon. Binayaran daw, may 3K to 5K bayad sa kanila o patay, di ba? Imbis na sana na ang nakakaalam na lang nung bayaran yung mga nagbayad at saka yung nabayaran, ngayon tuloy lalantad pa. Masyado kasi kayong feeling guilty di ba? Feeling guilty di ba? Sa tingin ko lang Sir Al, ayan. Okay, sa tingin ko lang Sir Al, ayan si Butanding yan ang nagda-drugs kasi wala na sa hulog yung mga sinasabi parang sabog ba. Tamang hinala, ganyan yung epekto ng droga Di ba? Pwede. Sabi yan ni 51 billion. Okay, tuloy. Kayo ba'y nagbebenta na inyong lagda dyan sa PI na yan? Dapat to, mga kaibigan, di ba? Kailan itong rally? Kahapon, di ba? Kailan yung sinabi na suspended na yung PI? Di ba? Yung pagpapalagda, no? Yung People's Initiative. Di ba? Kailan sinabi yun? I think, if I'm not mistaken, at mga 3 weeks ago. 3 weeks ago na, di ba? Wala na PI. Wala na yung People's Initiative. Di ba, mga kaibigan? Pero, ganun pa rin ang tanong. Di ba? Hindi maka-move on itong si Butanding, mga kaibigan. PI pa rin. Di ba? Yung PI na yun, baka ibang PI yung itong PI na talaga itong si Butanding Para ba nila bilang lang ang tao, mas maraming langaw, sabi ni Ma'am Carmen Lee. Di ba wala ng PI? Wala na po talagang PI. Di ba? Tuloy natin. Hindi nga lang makamove on. Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang, mga kaibigan. Ano rin sinasabi ng mga ilan dyan sa Malacanang? laos na raw ang mga Duterte. Laos na raw ang mga Duterte. Berhel Valencia, shoutout. Unang-una, tanong. Sino sa mga nariyan sa Malacanang ang nagsasabi na laos na ang mga Duterte? Meron ba? Di ba? Meron ba sa mga nariyan sa Malacanang ang nagsasabing laos na ang mga Duterte? Kung meron man, ilabas mo.
ang ebidensya. So dito maghahanap na naman kami ng resibo. Putaragis na yan. Ang dami-dami nyo ng utang ha. Utang nyo na sa amin yung yung hindi nyo maipakita yung 31 million every time na meron kayong mga rally-rally na ganyan ha. Pagkatapos, eto may utang na naman uli itong si Roque na resibo. Asa ng resibo? Sabihin mo, tukuyin mo, talagang matapang ka. Sino? Name drop. Sino ang nagsasabi na galing sa Malacanang na laos na ang mga Duterte? Name drop. Name drop. Oh, 'di ba? Dahil alam naman namin talagang totoo 'yon. Totoo naman talaga 'yon, 'di ba? Oh, yan sabi ni Ma'am Carmen Lee, totoong laos naman ng mga Duterte. Totoo naman 'yun, 'di ba? Totoo naman talaga. Pero ang hinahanap natin dito dahil nagbabanggit siya ng sabi ng ilang mga taga Malacanang, laos na raw ang mga Duterte. Sino? Name drop, 'di ba? Matapang naman kayo di lubos-lubusin na ninyo yung katapangan. Name drop. Sino sa mga nasa Malacanang ang nagsasabi na laos na ang mga Duterte? 'Di ba? Lubos-lubusin na ninyo yung inyong katapangan. Oh, tuloy. O ba yan? Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? At 'Di ba? Kaya raw pabagsakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? Saan galing yung sabi ng ilan dyan? Ito lang mga kaibigan, no? Nakakabwisit lang kasi sa mga DDS na to, di ba? Ang tatapang nila pero hindi naman kaya mag-name drop, di ba? Galit na galit si Harimau, nagliliyab ang mata, sabi ni Mercy Gilano, sabi ni Infinity Stream, PNP is watching kasi hindi maka-name drop. Hahaha, di ba? Oh, ako nagsabi laos na ang mga Duterte. O di ba? Sabihin mo Harimau, ganito sabi mo, tuturuan kita. Sabi nung isang BBM na sumusuporta kay PBBM, laos na raw ang mga Duterte. Ayon yon kay Carl Alejo Basaw, ganun, di ba? Oh, sabi nung mga isang loyalista na si Carmen Lee ay laos na raw ang mga Duterte. Dapat ganun, name dropping, di ba? Matapang Lubusin niyo yung katapangan ninyo, di ba? Oh, hindi yung wala man lang name drop. Kasi totoo naman talaga di ba? Oh. Kailangan pa bang patunayan na kayang pabagsakin si VP Sara? Si VP Sara mismo nagpapabagsak sa kanyang sarili. Di ba? Yung mga kahihiyan na pinapasok ni VP Sara, siya mismo nagpapabagsak sa kanyang sarili. Hindi na kinakailangan manggaling pa sa iba, Harimau. Di ba? Ito ba dahilan? Kaya hindi ka makapag-name drop? Kakanta sana ako Naunahan ako ng tawa Di ba? O, sige, tuloy. sabi ng iba dyan, mananalo daw ang tambaluslos kung hindi presidente, prime minister. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ng tambaluslos. Uy, sandali nga. Bakit ang taas ng camera? Bakit bababa nyo naman yung camera pagka nagbibideo kayo ng audience. Bababa nyo naman. Ang taas-taas ng camera, Bakit nahihiya kayo? Nahihiya ipakita no mga kaibigan. Ang dami ko nasisilip. Sige na, tuloy na. Kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Mga kaibigan, ngayong pong araw nito, Ito yung mga gago. Mga kaibigan, di ba? Ang linaw-linaw. Di ba? Ang linaw-linaw naman. Galing mismo kay PBBM. Di ba? Bakit? Hindi naman yung buong saligang batas. Di ba? Hindi naman yung buong konstitusyon ang babaguhin. Di ba? Kundi meron lamang ilang mga babaguhin. Halimbawa, tulad yung sa ekonomiya, economic, di ba? Yun lang naman ang babaguhin, di ba mga kaibigan? Bakit every time na lagi nilang babanggitin yung tungkol sa saligang batas, sa konstitusyon, lagi nilang nakabuntot doon yung
Gusto kasi ni Tambaloslos na mamuno. Di ba? Mga bobot, mga bingi kasi itong mga to. Di ba? Yung kanilang mata natakpan na ng mga kasinungalingan. Yung kanilang mga tenga, ganun din. Natakpan at napompyang na ng kasinungalingan. Baging yung kanilang mga kaisipan. Di ba? Ang linaw-linaw. Ang linaw-linaw. Wala naman layunin na maging prime minister o gawing prime minister. Di ba si Tambaloslos? Kundi yun lang parte lang ng tungkol sa sa ekonomiya. Yun lang ang gusto. 'Di ba? Para umunlad, para mapaunlad lalo at mapabilis ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Simpleng-simpleng yun lang, hindi niyo maintindihan. Tapos nagmamagaling kayo. Ay ika-25 araw ng Pebrero. Oh. Araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Sandali. Ito, gusto kong linawin ito, mga kaibigan. Diba? Napag-usapan na rin lang yung February 25. No, mga kaibigan? Kasi if I'm not mistaken, February 25, ilang taon na ba ako nun? Ito ang pangyayari. Ang sabi ni Harimau ay araw na kung saan naghimagsik ang ordinaryong mamamayan. Correct me if I'm wrong, mga kaibigan. Gusto ko lang linawin. Gusto ko lang i-share, no? Gusto ko lang i-share to, 'di ba? Wait lang. Gusto ko lang i-share to, mga kaibigan, ano? Lupit na. Okay. Gusto ko lang share to, mga kaibigan. Nabanggit lang din yung nabanggit na rin lang yung February. Oo, sige. Nabanggit na rin lang yung February 25 ng mga kaibigan. Okay? Nabanggit na rin lang yung February 25. Ang sabi ni Harimau, ito daw yung araw na kung saan ay naghimagsik ang mga ordinaryong mamamayan. Di ba? Okay. Saan ba nagsimula ang EDSA? Noong 1986, mga kaibigan. Saan ba nagsimula? Virgie Pamposa, shout out. Okay? Saan ba nagsimula? Di ba nagsimula lang yan doon sa sa pagtatraidor ni Ramos sa ni Enrile. O, di ba? Doon nagsimula yan, mga kaibigan. Pero sa likod nun, merong mga nasa likod nun, di ba? Nasa likod nun ng yung mga CIA, di ba? Nasa likod nun, no, mga kaibigan. Alam na natin yun, wag na natin palawakin pa ng gusto yung yung pag-alala, di ba? Pero simplihan na lang natin, mga basic ba? Nagsimula yan kay Enrile sa kay Ramos, di ba? Pagkatapos nanawagan sila sa simbahan. Diba? Nanawagan sa simbahan. Ngayon, etong si Cardinal Sin, nanawagan naman sa mga Katoliko. Diba? Nanawagan sa Katoliko. Ano ang panawagan ni Cardinal Sin? Sabi niya ay suportahan yung mga sundalo, di ba? Suportahan yung mga sundalo na doon sa EDSA, di ba, mga kaibigan? So, pagdating nila ron, di ba? Merong mga madre, nasa frontline, mga madre, may mga ilang artista, di ba? Ang dala nila ay dasal at saka mga rosas, di ba? Rosas. No. Kapag ginamit natin yung terminong naghimagsik, dapat ang dala ay di ba? Dapat ang dala may baril, may armas, di ba? O kaya kung ano man. Pero ang dala rosas. So, hindi naghimagsik, di ba? Ang nangyari doon, yung bilang lang ng tao, ginamit na rin ng politiko. Yun, mga kaibigan,
talagang yun ang talagang ganap sa EDSA, mga kaibigan. 'Di ba? Nanawagan para sumuporta lang, 'di ba? Para hindi matuloy. Kumbaga para awatin ba kung ano man yung kung may kakaroon man ng putukan doon, gigitna lang yung mga tao. Kaya nga may dasal at saka may rosaryo at saka may rosas eh. 'Di ba? Para sa kapayapaan. 'Di ba? Hindi para sa kaguluhan dahil kapag kahimagsik magulo. Kaya yung sinasabi nilang EDSA revolution, mga kaibigan, mali yun eh. Mali yun. 'Di ba? Tinawag na lang na revolution pero mas magulo pa nga yung revolution sa tiyan eh kapag nakakain ka ng hindi tama eh. 12 years old ako, 12 years old lang ako noong 1986. Okay, ako 15 years old. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Tuloy namin ito, mga kaibigan. So malinaw, wala pang mga ordinaryong mamamayan na naghimagsik. Walang ordinaryong mamamayan na naghimagsik. Okay? Nanguna rin po mga Cebuano sa labang ito, nanindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Ang unang-unang gagawin na mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Kaya nga po, parang humihina yung sagot, Tama o hindi? Ang unang-una, sabi ni Harima, ang unang-unang gagawin nitong mga nais magpasasa sa gobyerno ay babaguhin ang saligang batas. Bababuhin ang saligang batas. Tama o hindi? Hindi. Humihina yung sagot. Daryl Santa Maria, nahuli ba ako? Hindi ka nahuli. Lahat kayo ay una sa puso ko. Jeline Piason, shout out. Sa Daryl Santa Maria, shout out. Okay? Sinungaling ka. Sinungaling ka, Teletubbies. nung nagkaroon ng peking initiative na ito na PI talaga. Hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. Baliw, di ba? Hindi ko nasasabihin ko ano yung PI. Hindi niya mabanggit yung putang ina. Diba? Ibang PI daw. Putang ina daw yung mga kaibigan pero hindi na daw niya babanggitin dahil prayer rally yon. Prayer rally yon kaya hindi na siya makapagbanggit ng putang ina. No? Bahala na raw si PRRD mamaya. Di ba? O, sabi mo prayer rally. Pagkatapos kapag si Duterte ang magsasabi ng tamang termino para do sa PI, yung putang ina, okay lang? Hindi mo ba pwedeng sabihan? Hindi mo ba pwedeng sabihan tawag to? Yung camera ko. Wait lang, yung camera ko nag-aano. Okay. Di ba mga kaibigan? Hindi ba pwede sabihan si PRRD na, o PRRD, o digong, no digong. Ito prayer rally baka pwede mamaya ay wag kang magmumura. Di ba? Ang tawag doon ay katangahan. Nicodemus Agustos, shout out. Sabi dito, Nicodemus Agustos, shout out. Alpaki, shout out ako. Kahit pinklawan ako, pero mas okay si BBBM kay ni Duterte. Roque Baliw. Shout out sa'yo. Ulitin ko, shout out Nicodemus Agustos na isang pinklawan, pero mas pabor kay PBBM kesa kay Duterte. Shout out Nicodemus Agustos. Okay? And sabi ni lumalabas talaga kulay ni Sebo Roque, talagang anti-Marcos yan dati pa. Activist kasi dapat litsunin na hinayupak na yan, sabi ni Kamsat Makoy. And konti lang Cebuano nag-attend dyan, mas maraming kayo ni Sama at binayaran pamasahin nila, sabi ni Tita Carmen Lee. Okay? Hindi yan si Teletubbies, si Balbasor yan, sabi ni 51 billion. Prayer rally, ginagina siya sa speech niya na yan. Okay. And sino pa na dyan? Yun.
Sabi ni JC Moss, yung kanta ni Tito Sen sa Senado, yung magkaisa, 38 years na EDSA Revolution. Sabi ni JC Moss. Okay. Yun. Tuloy natin. Kaya po nila sinimulan ang PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan, isang gobyernong nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag ba tayo? Sabi ni Tita Rebecca Lagmay, Boss, wala siyang karga tulad ng sayo, kaya di niya masabi yung buo ng PI yung putang ina. Walang bayag. Hindi ko naisip kagad yun, Ima Rebecca Lagmay. Naging slow ko dun Oo nga, walang bayag. Cebu, maninindigan ba kayo? Mga kaibigan, marami rin akong naririnig. Di ba? Ito pa isa mga kaibigan, hindi nila naiisip yung yung kanilang patuloy na panawagan. Simpleng panawagan nila, di ba? Mga taga Cebu, maninindigan ba kayo? Nagtatanim at naghahasik ng sama ng loob sa isipan at puso ng tao. Di ba mga kaibigan? Sabi ni Nicodemus Agustus, nakakahiya ka, Roque, wala ka ng kredibilidad. Hindi ka abogado sa asal mo. Sabi yan ni Nicodemus Agustus. Okay? And utot mo, Roque, sabi ni Kaloyal Alex Andrade. Tuloy. Na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Sandali. Meron ka bang kapangyarihan babalikan? Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Kung halimbawa makabalik ang Duterte, sa palagay mo, Roque? Halimbawa, okay, wag nang sabihin makabalik dahil kaya pa ba ni Digong? Kaya pa ba ni Digong, mga kaibigan? Palagay ko hindi na di ba? Okay, sabihin na lang natin si Sara, di ba? Sabihin na, let's say na pagpalagay natin na makabalik, na maging presidente si Sara. Kukunin ka kaya niyang spokesperson? Di ba? Kasi gusto niya, sabi nila na gusto lamang namin makabalik sa pwesto. Ano ba yung pwesto dati ni Harimau, di ba? Spokesperson? Sa palagay mo, kukunin ka kaya ni Sara bilang spokesperson? Pero, bobo naman talaga si Sara, baka, di ba? Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang Vice Presidente ang Inday Sara Duterte. Hindi nyo nga kasalanan. Di ba? Sino may sabing kasalanan ninyo? Di ba? Pero kung susundan namin, okay, gusto mo talagang malaman, kasalanan nyo o hindi? Hindi na nila kasalanan kung naluklok ng 32 million ang isang Inday Sara. Wala man nagsasabing kasalanan nyo di ba? Pwede pa sabihin na kasalanan ng mga bumoto. Di ba? Yung mga bumoto, pero hindi namin sasabing kasalanan nyo. At sa una, maganda yung pinapakita ni BP Sara, di ba? Pero dahil sa mga nasa likod at nasa paligid ng isang Inday Sara, mga katulad nitong mga to sila. Itong SMNI, di ba? Itong si Harry Roque, itong si Kibuloy, di ba? Ano nangyayari ngayon kay Inday Sara? Di ba? Pagkatapos ay nakikinig na rin siya ngayon sa tatay niya. So ano nangyayari kay Inday Sara? Nagpapakasira, di ba? Yun ang kasalanan nyo. Di ba hindi nyo tinuruan ng tama si Inday Sara? Pero yung pagkakalugmok kay Inday Sara bilang Vice Presidente, wala may kasalanan. No? Hindi nyo kasalanan yun. Huwag nyo banggitin yung 32 million. Hindi nyo nga mai-provide yung 31 million kapag ka nagkakaroon kayo ng rally.
Magpasalamat na lang yan Sara nyo dahil kasama siya ni PBBM. Yan ang totoo, sabi ni Iris Ledesma. Okay, kasalanan ng mga loyalista. Kasi marami silang bumoto dahil lang kay katim niya kayo. Nga kayo, nabudol kami mga kaloyal, sabi ni Trigger Woman. Tama, di ba? Oh. Buti di po natanggal yung piluka niya po. Nakawig lang si Becky Roque, buti na gamitin ng super glue para di tanggal ang wig. Di ba? Okay, tuloy. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Woo! Pero isipin natin kung bakit para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Unang Mahal talaga. Oy, sandali. Mahal talaga, di ba? Para daw maintindihan ng mga tambalos-los kung gaano kamahal ng sa Pilipinas ang mga Duterte. Totoo naman yun eh. Totoo naman, napakamahal. Di ba? Napakamahal ng mga Duterte. Mga kaibigan, di ba? Isipin ninyo. Nung panahon na vice, ay na mayor sa Davao, etong si Sara, di ba? Meron siyang 2.3 billion. Pagkatapos nung maging vice presidente siya, di ba? Nagkaroon siya ng 125 million na ginastos sa loob lamang ng 11 araw. Di ba? Oh. Pagkatapos nung presidente etong si Tatay Digong nila, I think if I'm not mistaken, merong something 1.3 trillion no na hindi maipaliwanag. Di ba? Pagkatapos yung kanyang isa pang Duterte na kongresista ngayon, congressman, di ba? Merong 51 billion. Talagang mahal ang mga Duterte. Ang mahal-mahal ng mga Duterte. Diyan ka lang tumama sa sinasabi mo, Roque. Ang mahal-mahal talaga ng mga Duterte. Tuloy. una, wala pong kasinungalingan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita. Krimen, pagkain, trabaho. Sandali. Ulitin nga natin yun. Ilan daw yung binitawang salita? Ilan daw yung binitawang salita? Balikan natin konti. Okay, go. Pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita. Ilan. Krimen, pagkain, trabaho. Wala na pong iba pang pangako. Nagawa ba yun o hindi? Nagawa ba yun? Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? Kayo ha? Huwag kayo magpupulburon! Di ba? Sabi niya, may isang salita daw. Si Tigong nila. Pag sinabing, I hate drugs, hindi talaga magda-drugs. Anong sabi niya, no? Nai-content na natin to mga kaibigan. Anong sabi ni Duterte? Ay gumagamit siya ng marijuana noong siya ay nasa Malacanang. Di ba? To make him alive. Di ba? Gumagamit siya ng marijuana to make him alive. To keep him alive. Sabi yan ni Duterte. Ang marijuana ba ay hindi droga? Ang marijuana ba ay hindi pinagbabawal? Nagtatanong lang ako ha, Roque. I hate drugs. Pero kinakailangan kong gumamit ng marijuana to keep me alive.
May isang salita, pag sinabing, I hate drugs, kailangan ko ng fentanyl. Dahil hindi ko kaya yung sobrang sakit. Na kailangan ko ng fentanyl. Tama ba ako fentanyl? Fentanyl. Di ba, mga kaibigan, na dahil doon sa fentanyl, nalusaw na yung aking utak, kaya minsan ay hindi na ako makapagsalita ng maayos because I hate drugs. May isang salita nga. Tuloy. Masama yan! Pag kayo nagpulburon, pabale-baledong ang desisyon nyo para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Kailangan natin ng charter change. Anong masama dun? Diba? Anong masama dun? Diba? Okay. Pinag-aralan mo na, diba? Noona, sabi hindi kailangan ng charter change. Pinag-aralan, pinagbigyan, diba? Pinagbigyan itong ating yung kalagayan ng ating ekonomiya, yung mga investor, pinagbigyan, diba? Isang taon nang lumipas. Nakita, medyo mabagal ang pag-asenso, mabagal ang pag-angat, diba? So, kinakailangan natin ng para bumilis naman ang pag-angat ng Pilipinas, kinakailangan natin siguro ng tsa-tsa. O ano masama doon? Di ba? At least, nag-iba man ang desisyon for the better. Di ba? Hindi sa ikasasama. O di ba? Tatay mo nga Di ba? Yung amo mo nga di ba? Ano ang gusto? Hindi lamang tsa-tsa. Kundi ano ang gusto? Baguhin talaga yung buong gobyerno, gawing federalismo. Hindi nga lang nagkatotoo. Wag kami, Hari, ha? Wag kami, Rocky, wag kami. Buron o hindi? Anong sabi niya nung nakalipas? Ang China, ang pinaka-importante nating kaibigan. Ano ngayon ang sabi niya? Ang China ay binubuli tayo. Pulburon o hindi? Ang sabi niya nung nakalipas, si Vic Rodriguez, ang pinagkakatiwalaan ko bilang Executive Secretary, 2 buwan pa lamang nawala na ang Vic Rodriguez. Pulburon o hindi? Sino kaya mukhang nagpupulburon dito, mga kaibigan? Ano? Sigaw ng sigaw na halos alam naman niya na wala ng katotohanan yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Sino kaya mukhang kargado ng pulburon? O kargado ng fentanyl? O baka mas worse pa nga, mga kaibigan, baka kargado lang ito ng rugby. Baka nakasolvent lang to, mga kaibigan. Baka nakasolvent lang. Puntahan natin si Vic Rodriguez, mga kaibigan. Puntahan natin si Vic Rodriguez, di ba? Eto, medyo nung bago-bago, halos pinagtanggol ko rin ito Di ba? Pinagtanggol ko rin ito si Vic Rodriguez, mga kaibigan. So, anong masama? Anong masama kung halimbawa, inalis o naalis si Vic Rodriguez? Kung naalaman na mayroong mga anomalya. Di ba? Kasalanan ba? Kasalanan ba yon ni PBBM? At saka, dahil ba sa nagpupulburon? Di ba? Magpasalamat tayo, mga kaibigan. Di ba? Magpasalamat tayo. Abay, dahil sa nagpupulburon si PBBM, nalaman niya na mayroong anomalya itong si Vic Rodriguez, kaya tinanggal niya. Diba? Ibig sabihin, napaganda pa yung pagpupulburon. And knowing Vic Rodriguez, mga kaibigan, knowing Vic Rodriguez, diba, kahit doon sa kanyang opisina sa Quezon City, may nakapagbulong lang sa akin na bubwit na mga kaibigan. O yung palang opisina nitong si Vic Rodriguez, puno din pala ng anomalya. So, ibig sabihin, yung kaanomalyahan ni Vic Rodriguez, nabit-bit niya papuntang Malacanang. Nabisto. Diba? Nabisto.
Tapos yung ginawa ni Vic Rodriguez na nagtayo siya ng isang departamento na kung saan na ang pinakamataas na posisyon na susunod doon sa departamento na ibinuo niya ay ang Pangulo lamang. Hindi umobra kay PBBM. Dahil ba sa inalis si Vic Rodriguez dahil may nakita mga ginagawang hindi tama? Nakapulburon na? Sabi ko nga, wag kami. Magtataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong... Tama. Dito tama na naman, di ba? Ibig sabihin mga kaibigan, sa kabuuan ng sinabi nitong si Harry Roque mga kaibigan, nakakadalawa lang siya ng tama. Una, yung mahal ang mga Duterte dahil may 125M, may 51 billion, may 1.3 trillion, may 2.3 billion, mahal ang mga Duterte, tumama doon si Roque. Ito pangalawang tama Pangalawang tama ni Roque mga kaibigan. Hinahanap si Duterte. Di ba? Totoo yun. Hinahanap na siya ngayon ng ICC. Tama, mali. Ay, wala pala ako maririnig. Di ba? Hinahanap na si Duterte. Sabi ni Jelyn Guason, hinahanap na ng mga mamamatay na hinahanap-hanap ang mamamatay tao. Diba? Tama na naman. Dalawa lang ang tama ni Roque. Ewan ko lang mamaya kung meron pa, no? Dalawa lang ang tama ni Roque, mga kaibigan. Mahal ang Duterte at hinahanap si Duterte. Hinahanap na ng ICC. Tama, mali. Ay, wala pala akong maririnig. Welcome ICC, sabi ni Jelyn Guason, Irene Ledesma, ICC, pasok! Isang salita! So, mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na presidente ng Republika ng Pilipinas? Tama, di ba? Sino raw ngayon ang pinakamahal na presidente ng Republika ng Pilipinas? Mahal nga naman, 1.3 trillion, 2.3 billion, 51 billion, 125 million, di ba? Talagang may tama itong si Harimau. Hindi ko kayo naririnig! At sino ngayon ang susunod na presidente, hindi Prime Minister ng Pilipinas? Hindi raw yung prayer rally lang daw. Hindi raw kasama ang pamumulitiko. Pero tinanong ni Harimau, sino ngayon ang susunod na presidente ng Pilipinas na hindi Prime Minister? Ganyan namumulitik ang mga lintik kayo. Ang pagmamahal po ng tao, hindi nakukuha sa gimmick. Ang pagmamahal ng tao, hindi sa pagmumudmod ng bigas, na galing din naman sa taong bayan, linagyan pa ng pangit nilang mga muka. Di ba? At least, di ba mga kaibigan, kesa naman yung 51 billion na galing din sa pera ng taong bayan, pero hindi pinakikinabangan ng taong bayan. Di ba? Di mas okay na yung at least na mudmud ng bigas, pero galing din sa pera ng bayan. Di ba? Parehas naman na galing sa pera ng bayan, pero yung isa, pinamudmud. Yung isa, hindi pinamudmud. Di ba? Di ba mga kaibigan? Parehas lang yun, di ba? Parehas lang ang ginagamit galing sa pera ng bayan. Pero yung isa, pinamumudmud. Yung isa, hindi makita. Di ba tinatanong, asan yung 51 billion? Di ba mga kaibigan? Yung isa, namumudmud ng bigas galing sa pera ng bayan. Yung isa, gumastos ng 125 million na
hindi may paliwanag. Ano ba, Harimaw? Ha? Ano? Talagang lakas ng tama mo eh, no? Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga muka. Dahil hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambaluslos sa kakainin namin bigas. Ang kailangan namin, yung pinangakong 20 pesos sa kada kilong bigas. Bugok. Bugok. Buti wala. Bugok. Diba? Buti wala sumingal. Bugok. Baboy. Ito kasama sa unit team nung panahon ng kampanyahan. Di ba? Napadikit kay PBBM. Di ba? Oh. At malamang sa malamang, isa rin ito sa mga nakarinig na sinabi ni PBBM, di ba? Ang pangarap ko, na pangarap natin na mapaabot natin ng 20 pesos per kilo. Oh. Pangarap. Sa spelling, magkaiba na. Pangarap, P-A-N-G-A-R-A-P. Pangarap. Hindi pangako. Dahil ang pangako, P-A-N-G-A-K-O. Pangako. Diba? Magkaiba yung pangako sa pangarap. Kay PBBM pangarap. Sa inyo naman, sa inyo na mga sinungaling, na pilit nagbibigay ng mga maling salita, maling impormasyon sa taong bayan, pangako. No wonder, di ba? No wonder bakit itong mga DDS vlogger ay laging naghahanap ng pangako. Dahil ang sinasabi sa kanila noong mga nagmamaniobra sa kanila, pangako. Hoy, namahagi nga pala sa Sultan Kudarat ang kadiwa ng 25 pesos. 5 piso na lang, malapit na sa 20 pesos. Mabigas. O, di ba? Harimaw, paano ba yan? 5 piso na lang, malapit na sa 20 pesos. Namahagi, nagbenta ang kadiwa. O, malapit na. Anong gagawin ninyo? Halimbawa, mayroon makapagbenta na. Halimbawa, ang kadiwa makapagbenta na ng 20 pesos per kilo. Anong gagawin ninyo? Left the world? At hindi ang pinamumudbod na bigas na may muka ng tambaluslos. Sayo na yan. Lamunin mo yan. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Nakalimutan ko na prayer rally ito. Sorry po Pwede bang tayo magdasal? Ulul. Tayo po tayo lahat at tayo po ay magdasal. Di ba? Mga kahipokrituhan, mga kaibigan. Kahipokrituhan, di ba? Hindi lamang taong bayan ang ginagago mo. Hindi lamang taong bayan ang ginagago mo at hindi lamang taong bayan ang binabastos mo. Na pagkatapos mong magsalita, pagkatapos mong magpaka-hyper, pagkatapos mong manira ng gusto, sasabihin mo yung mga kaharap mo, tumayo po kayo at magdasal tayo. Sinong Panginoon ang makikinig sa inyo? Pwede si Satanas. Dahil si Satanas, galit po yan. Yeah? Galit yan sa kapayapaan. Di ba? Sinong Diyos ang makikinig sa iyo? Na pagkatapos mong maggalit-galitan, pagkatapos mong manira, pagkatapos mong manlait, sasabihin mo, Panginoon, nandito ko, lumalapit ako sa iyo. Sinong Diyos ang sasagot sa iyo? Sinong Diyos ang makikinig sa iyo? Di ba? Hipokrito. Kay Satanas yung events na yan, sir. Posible nga siguro, di ba? Oh.
na pagkatapos nilang maghain, parang ano yan, parang offering, pagkatapos nilang mag-offer ng mga galit, pagkatapos nilang mag-offer ng mga kasinungalingan, pagkatapos nilang mag-offer ng mga paninira, pagkatapos nilang mag-offer ng pangungutya, sabay tumayo kayo, tayo'y magdarasal dahil ang ating Panginoong si Lucifer ay naghihintay na. Wag kami. So, yan mga kaibigan, kung meron kayong ano po yung masasabi ninyo dito sa alam ko naman may mga komento kayo. Yung iba sa inyo halos naubos na yung komento diyan sa ating live comment section, no mga kaibigan. And sabi, "Hoy Harimaw, dati ka ng human rights pero dumikit ka pa rin kay Dutae." Sabi ni kay Brett Udang. Yan. Shout out Brett Udang, okay? Si Kibuloy Peking Cristo doon sila magdadasal, sabi ni Kamsat Makoy. Okay. So mga kaibigan, ano yung masasabi po ninyo o kung meron kayong mga karagdagang mga opinion or komento tungkol po dito sa ating naging pag-uusap o pagbibigay ng reaksyon dito sa statement nitong si Harimaw, mga kaibigan, ay paki-comment nyo lamang po dyan sa comment section sa baba at ito po ay ating binabasa, no mga kaibigan. Binabasa po natin yan, nilalike po natin. Ang hindi lang po natin nilalike yung mga yung mga tirada ng mga basher natin na kulang naman sa hulog ng mga kaibigan. Pero lahat naman po ng ng komento ay binabasa po natin, mapa-basher, mapa-hindi, binabasa po natin yan, So, don't forget to comment po diyan sa baba. Pagkatapos ay please don't forget to like and share itong ating video. Paki-share niyo po mga kaibigan. Parang yun na po yung pinakatulong ninyo. Paki-share niyo na po yung ating video mga kaibigan para sa ganun ay marami pa yung maratingan nitong ating mga pinag-uusapan dito, yung pagbibigay natin ng reaction ng mga kaibigan ay mas marami pang tao makaalam, no mga kaibigan. So kanina umabot po tayo ng 40 or 50. Umabot tayo ng 50 kanina mga kaibigan. Paki-iwanan na lang po ako ng like and share yung ating video, no? At maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan, sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sa lahat ng mga patuloy na sumasama po sa ating mga live stream. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil medyo marami-rami rin kayo na pumasyal sa akin ngayon, mga kaibigan. Pero maraming salamat po sa inyo lahat and kita-kita po tayo sa ating mga susunod po na live stream na mga kaibigan. Okay? Yon. Sa mga hindi ko na shout out, shout out na po sa inyo pero alam ko na shout out ko po lahat ng mga kaibigan. So yon. Okay, so maraming salamat. Kita-kita po tayo muli bukas na mga kaibigan dahil mamaya-maya ay meron po akong part-time, no, yung tatapusin natin na project na mga kaibigan, pang-ekonomiya. Okay, pang-ekonomiya. Okay, so maraming salamat. Ingat po lagi. God bless. See you again pag nakita niyo ako. Okay, babus! Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Minsan